Paano kung kaya ng ayusin ng iyong smartphone ang basag nitong screen? O kaya, ang damit mo mismo ang mag-charge dito habang naglalakad ka? Aminin, parang eksena lang sa science fiction film, hindi ba? Pero paano kung sabihin kong hindi ito katang-isip, kundi isang katotohanan na nagiging posible dahil sa mga bago at hindi kapani-paniwalang materyales? Sa kasalukuyan, sa iba't ibang laboratorio sa buong mundo, gumagawa sila ng mga substance na ang mga katangian ay tila purong salamangka pa lang kahapon. Ngayon, tatalakayin natin ang 20 materyales na handa ng bumaliktad sa ating mundo. Humanda kayong mamangha dahil ang kinabukasan ay mas malapit pa kaysa sa inaakala ninyo. Mula pa noong unang panahon, ang pag-unlad ng sibilisasyon ng tao ay laging nakaugnay sa mga materyales. Isipin niyo, panahon ng bato, panahon ng tanso, panahon ng bakal. Bawat bagong materyal ay nagbubukas ng bagong panahon, nagbibigay ng bagong kagamitan, bagong pagkakataon, at binabago ang takbo ng kasaysayan. Ngayon, nakatayo tayo sa hangganan ng hindi lang isa, kundi sabay-sabay na iilang mga bagong panahon. Dahil sa mga pagsulong sa physics, chemistry, at nanotechnology, hindi lang natin natutunan na hanapin ang mga materyales sa kalikasan, kundi disenyo at likhain ang mga ito sa atomic level. Maaari nating itakda ang kanilang mga katangian, gawin silang sobrang tatag, sobrang gaan, self-healing, o kaya naman hindi na sila makita. Kaya, silipin na natin ang mga kahangahangang gawaing ito ng engineering. Simulan natin sa tunay na superstar ng mundo ng mga materyales, ang graphene. Isipin nyo, isang manipis na sheet na kasing kapal lang ng iisang atomo. Isang atomo, pero ito ay 200 beses na mas matibay kaysa bakal at nagdadala ng kuryente ng mas mahusay pa kaysa tanso. Para bang kumuha ka ng ordinaryong lapis, inalis mo ang lalid nito at naiunat mo ang isang layer para sakupin ang buong football field. Parang hindi ka panipaniwala, di ba? Ang mga scientist na sina Andre Game at Konstantin Novoselov ay nakakuha ng Nobel Prize para sa pagkadiskubre nito at talagang karapat dapat sila. Halos walang hangganan ang mga posibleng gamit ng graphene. Mula sa napakabilis na mga processor, flexible at transparent na mga screen, hanggang sa super baterya na nagcha-charge lang sa loob ng ilang segundo. At pwede rin itong gamitin sa paggawa ng mga filter na kayang gawing inuming tubig ang tubig dagat, halos walang ginagastos na enerhiya. Ito ang materyales na posibleng solusyon sa maraming pandaigdigang problema. Visual, animation na nagpapakita ng hexagonal lattice ng graphene na umaabot sa buong mundo, kasunod ang mga shot ng flexible na smartphone at futuristic na baterya. Ang susunod naman natin, ang aerogel na tinatawag ding frozen smoke or nagilong usok. At hindi lang ito basta-basta na bansagan ng ganyan. Ang aerogel ay binubuo ng 99.8% hangin. Kaya naman, ito ang itinuturing na pinakamagaan na solidong material sa planeta. Isang piraso ng aerogel na kasing laki ng isang tao ay mas magaang pa sa isang pack ng chips. Pero huwag kayong magpapadaya sa kanyang gaan. Kayang-kaya nitong karguhin ang bigat na libu-libong beses na mas mabigat kaysa sa sarili niyang timbang. Ang pinakamalaking asset o katangian nito ay ang pambihirang thermal insulation. Kahit manipis lang ang aerogel, mas magaling pa itong magprotekta laban sa matinding init at lamig kaysa sa makapal na dingding ng fiberglass. Ginagamit na ito ng NASA para sa insulation ng mga rover na ipinapadala sa Mars at sa pangongolekta ng cosmic dust. Sa hinaharap, posibleng makita natin ito sa ating mga tahanan, kung saan
magiging super energy efficient ang mga ito. Maaari rin itong gamitin sa ating mga damit na magbibigay proteksyon laban sa anumang klase ng matinding lamig. Visual cue. Makikita ninyo, isang halos di nakikitang aerogel na nakapatong sa bulaklak. Pagkatapos ay nilalagyan ng mabigat na kettlebell. At isa pa, isang eksena kung saan hindi kayang pasukin ng apoy ng burner ang manipis na patong ng material. Pero paano naman ang tungkol sa totoong invisibility cloak? Dito pumapasok ang mundo ng metamaterials. Hindi tulad ng normal na materyales. Ang katangian ng mga ito ay hindi nakabase sa chemical composition, kundi sa artificial na ginawang microscopic structure. Napakaliit ng mga istrukturang ito at may kakayahan itong manipulahin ang electromagnetic waves. Kasama na dyan ang nakikitang liwanag, tunog, or radio waves. Sa madaling salita, pwedeng paikutin ng metamaterial ang liwanag palibot sa isang bagay tulad ng pag-ikot ng tubig sa isang bato sa ilog. Ang resulta, nagiging invisible o hindi nakikita ang bagay para sa sino mang nakatingin. Sa ngayon, ang kumpletong invisibility cloak ay nasa loob pa lang ng laboratorio at gumagana lamang sa limitado pa ring saklaw ng waves. Pero mabilis ang pag-usad ng teknolohiya, hindi lang sa pagiging invisible. Pwede ring gamitin ang metamaterials sa paggawa ng mga super lenses na nakakakita ng mga bagay na kasinliit ng virus. O kaya naman, para protektahan ang mga gusali mula sa lindol sa pamamagitan ng paglihis sa seismic waves. Ang mga bitak sa konkreto ay isang matinding problema o sakit ng ulo para sa mga nagtatayo. Pero paano kung kaya ng konkreto na kagamutin ang sarili nito? Iyan mismo ang ginagawa ng self-healing concrete. Ang sikreto ay nasa mga espesyal na kapsula na inihahalo sa concrete mixture. Sa loob ng mga kapsulang ito ay may mga espesyal na bakterya at ang nutrisyon na kailangan nila. Habang buo pa ang estruktura, tulog lang ang mga bakterya. Ngunit sa sandaling lumitaw ang bitak at pumasok ang tubig, masisira ang mga kapsula. Gigising ang mga bakterya, kakain, at habang ginagawa nila ito, maglalabas sila ng apog o limestone. Ang apog na ito ang magpupuno sa bitak, kaya nagiging buo at matibay ulit ang konstruksyon. Ang prosesong ito ay parang paghilom ng sugat sa katawan. Ang ganitong uri ng konkreto ay makakapagpahaba ng malaki sa buhay ng mga tulay, gusali at kalsada. Makakatipid tayo ng bilyon-bilyong piso sa pag-aayos at mapapataas din nito ang kaligtasan ng ating infrastruktura. Visual, time-lapse video kung saan dahan-dahang nawawala at nagsasara ang bitak sa isang concrete block. Isipin ninyo ang isang metal na kayang lumutang sa tubig. Hindi ito salamangka. Ito ay tinatawag na metallic foam. Sa esensya ito ay ordinaryong metal tulad ng aluminum o bakal na sinasabugan ng napakaraming gas bubble sa loob ng struktura nito. Ang resulta? Isang material na nananatiling matibay tulad ng metal, ngunit napakagaan naman. Ang metal foam ay may natatanging hanay ng katangian. Napakahusay nitong sumipsip ng lakas ng impact o pagtama, vibration, at tunog. Dahil dito, perpekto itong gamitin sa automotive industry. Ang mga bumper at iba pang parte ng sasakyan na gawa sa ganitong klase ng foam ay malaki ang maitutulong para mapabuti ang kaligtasan tuwing may aksidente. Ginagamit din ito sa konstruksyon para makagawa ng magagaan at matitibay na panel, pati na rin sa aerospace at maging sa medisina upang makalikha ng mas pinahusay na mga implant na kahawig ang istruktura sa buto ng tao. Nakita nyo na ba kung paano kusang bumabalik sa orihinal na hugis ang isang yuping piraso ng metal?
Yan ang kaya ng mga shape memory alloys o SMA na ang pinaka-popular ay ang nitinol, isang pinaghalong nickel at titanium. Ang materyal na ito ay may kamanghamanghang kakayahan na tandaan ang orihinal nitong hugis. Maaari mo itong yupiin, baluktutin, o ipilipit habang ito ay malamig. Ngunit sa sandaling painitan mo ito ng bahagya, agad itong babalik sa hugis na naalala nito. Ang katangiang ito ay ginagamit na ngayon sa larangan ng medisina. Halimbawa, ang mga stent na ginagamit para palawakin ang mga ugat ay gawa sa nitinol. Ipinapasok ito sa arterya habang nakakuyom at ang init ng katawan ng tao mismo ang nagpapabuka at nagpapakinis dito para makuha ang tamang hugis. Sa hinaharap, maaaring gamitin ang mga ganitong klase ng alloy sa mga eroplano na ang mga pakpak ay kayang magbago ng hugis habang lumilipad. O kaya naman, sa mga sasakyan na kayang ituwid ang sarili nilang yupi matapos ang maliliit na banggaan. Visual. Ang isang baluktot na kawad ng nitinol ay isinasawsaw sa mainit na tubig at agad itong pumipirmi. Ang ating katawan, makina, o kahit ang mga computer ay naglalabas ng napakaraming init na madalas ay nasasayang lang. Paano kung ang init na ito ay magagamit natin bilang kapaki-pakinabang na enerhiya? Ito mismo ang layunin ng thermoelectric materials, mga materyales na pang-init at kuryente. Gumagana sila batay sa tinatawag na Seebeck effect. Kapag ininit mo ang isang gilid ng materyal at pinanatiling malamig naman ang kabilang gilid, lilitaw ang boltahe ng kuryente sa pagitan nila. Sa madaling salita, direkta nilang ginagawang kuryente ang pagkakaiba ng temperatura. Sa kasalukuyan, may mga gadget na para sa mga nagka-camping na kayang mag-charge ng telepono gamit ang init mula sa apoy ng siga. Sa hinaharap, posibleng gamitin ang mga materyales na ito para balutan ang exhaust pipe ng mga sasakyan. Sa ganitong paraan, makakabawi sila ng bahagi ng enerhiya ng makina. O kaya naman, maaari itong itahi sa ating damit gamit ang init ng ating katawan para paganahin ang wearable electronics natin. Isa itong malaking tagumpay sa larangan ng energy conservation at alternatibong enerhiya. Narito ang visual, isang maliit na generator na nakapatong sa mainit na tasa at pinapailaw ang isang LED. Makikita rin natin ang isang animasyon ng kotse kung saan ang init mula sa exhaust system ang nagbibigay lakas sa onboard electronics. Malamang, nakita na ninyo kung paanong dumadausdos ang mga patak ng tubig mula sa dahon ng lotus na nagiiwan dito na tuyong-tuyo at malinis. Ang epektong ito ay sinusubukan ngayong kopyahin gamit ang tinatawag na superhydrophobic na mga materyales. Ang ibabaw ng mga ito ay may espesyal na nanostructure na pumipigil sa tubig na kumapit o bumasa rito. Ang mga patak ng tubig ay literal na nakapatong lang sa dulo ng napakaliit na mga hibla. Naiiwan silang hugis bilog at gumugulong pababa sa kaunting kiling, sinasama pa nila ang mga dumi at alikabok. Napakalaki ng posibleng gamit ng teknolohiyang ito. Isipin nyo na lang ang damit at sapatos na hindi na kailanman mababasa at hindi pa kakapitan ng dumi, o mga sasakyan na hindi na kailangang hugasan. Bukod pa riyan, ang mga coating na ito ay makakatulong upang maiwasan ang pagyelo sa mga eroplano at linya ng kuryente. Mapoprotektahan din nito ang mga electronics mula sa halumigmig at maging ang mga barko ay mas bibilis dahil mababawasan ang friksyon nito sa tubig. Naaalala nyo pa ba yung pelikulang Star Trek kung saan pinag-uusapan ng mga engineer ang tinatawag nilang transparent aluminum? Well, sa ngayon, totoo na siya. Ang opisyal na pangalan nito
ay aluminum oxynitride o pinaikling alon. Ang material na ito ay isang transparent ceramic. Halos kasing linaw ito ng salamin pagdating sa optical properties, pero ang tigas nito ay mas matindi pa kaysa sa maraming uri ng baluti o armor. Isang manipis na 4 na sentimetrong alon lang, kaya na nitong pigilin ang isang armor-piercing na bala ng 50 caliber, kalibre 50. Bukod pa riyan, mas magaan ito kumpara sa tradisyonal na bulletproof glass. Sa ngayon, dahil napakamahal pa ring gawin ang material na ito, ginagamit muna ito para sa militar, proteksyon sa mga optics ng tangke, missile, at para sa paggawa ng mga bulletproof na bintana o porthole. Pero paglipas ng panahon, kapag bumaba na ang presyo ng teknolohiya, makikita na natin ito sa mga screen ng cellphone na hindi na mabasag o sa mga bintana ng mga skyscraper. Visual, slow motion na pagbaril sa isang alon panel. Ang bala ay dumadapa at tumatalbog, nagiiwan lang ng maliit na lamat sa panel. Kung ang graphene ay isang patag na sheet ng mga carbon atom, ang carbon nanotubes naman ay ganoon ding sheet na binalot para maging isang napakaliit na silindro. Ang mga napakaliit na estrukturang ito ay mayroong talagang kahangahangang katangian. Sila ay 10 beses na mas matibay kaysa bakal, pero 6 na beses na mas magaan. Napakalaki ng kanilang tensile strength. Kaya sa teorya, maaari tayong gumawa ng lubid mula rito na kayang umabot hanggang sa orbit. Iyon mismo ang space elevator na matagal nang pinapangarap ng mga sci-fi writer at siyentista. Bukod pa rito, depende sa kanilang istruktura, ang mga nanotubes ay maaaring maging conductor tulad ng wire o semiconductor. Dahil dito, perpekto silang pamalit sa silicon na ginagamit natin sa mga microchip. Maaari silang maging pundasyon para sa paggawa ng artificial muscles, mga sensor na napakasensitibo at maging sa mga sistema ng paghatid ng gamot diretso sa mga cancer cell. Visual, animasyon kung paanong ang isang graphene sheet ay nagiging nanotube. Pagkatapos, isang futuristic na konsepto ng space elevator na umaabot sa kalangitan. Ang terminong liquid metal ay kadalasang nagdadala sa ating imahinasyon ng karakter na Terminator T-1000. Pero sa totoo lang, iba ang ibig sabihin nito, bagamat hindi ito kukulangin sa pagiging interesante. Ang pinag-uusapan natin ay ang tinatawag na amorphous metals. Hindi tulad ng karaniwang mga metal na may maayos at kristal na structure, ang mga amorphous metal ay may mga atom na nakakalat ng walang kaayusan, tulad ng sa isang likido o salamin. Ang kakaibang estrukturang ito ang nagtatanggal sa mga kahinaan na madalas taglay ng mga kristal. Sa halip, binibigyan ito ang materyales ng natatanging katangian. Sila ay mas matibay, mas nababanat, at mas lumalaban sa kalawang at pagkasira kaysa sa kanilang mga kristal na katumbas. Ginagamit na ang mga materyales na ito sa paggawa ng mga case para sa mga elite na smartphones at relo, pati na rin sa kagamitang pang sports tulad ng golf clubs at tennis rackets. Sa hinaharap, maaari pa itong magamit para sa paglikha ng mga talim na hindi kumakayod, pangmatagalang medical implants at mas epektibong electric motors. Visual cue. Sa isang pagsubok na naghahambing, makikita natin ang dalawang metal na bola, isang bakal at isang amorphous alloy na inihulog sa matigas na ibabaw. Ang amorphous na bola ay tumatalbog ng mas mataas na nagpapakita ng pambihira nitong pagka-elastic. Ang polusyon sa plastic ay nananatiling isa sa pinakamalaking suliranin natin sa kalikasan ngayon.
Isa sa posibleng solusyon dito ay ang bioplastic na gawa sa algae or damong dagat. Ang algae ay perpektong material. Mabilis itong tumubo, hindi kailangan ng matabang lupa o tubig tabang. At habang lumalaki, sumisipsip pa ito ng carbon dioxide mula sa ating kapaligiran. May iba't ibang teknolohiya para gawing plastic ang algae. Ang ilan sa mga ito ay nakakagawa ng material na tuluyang nabubulok, biodegradable, na sa loob lamang ng ilang buwan ay nagiging pataba sa lupa kapag ginawa itong compost. Mayroon ding mga teknolohiya na gumagawa ng plastic na katulad ng ordinaryong plastic sa kemikal na komposisyon pero nagmula sa renewable na pinagkukunan. Ang ganitong uri ng plastic ay ginagamit na sa paggawa ng mga bote, pangbalot, packaging, at maging sa piyesa para sa mga sasakyan. Ito ay isang napakagandang halimbawa kung paano tayo matutulungan ng kalikasan na solusyonan ang mga problemang tayo rin mismo ang lumikha. Isipin mo na lang, mula sa malawak na taniman ng damong dagat, makakagawa tayo ng bote na paglipas ng ilang buwan ay magiging lupa lamang. Ang sapot ng gagamba or spider silk ay isa sa pinakamakahanghangang likha ng kalikasan. Sa parehong bigat, ito ay 5 ulit na mas matibay kaysa bakal, pero hindi ka panipaniwalang elastiko. Gayunman, may malaking problema. Imposibleng gatasan ang mga gagamba para sa malawakang produksyon. Sila kasi ay mga kanibal at hindi nagtatagal na magkakasama. Kaya sa loob ng maraming taon, sinisikap ng mga siyentipiko na gumawa ng artipisyal na bersyon at nagbunga ang kanilang pagsisikap sa pamamagitan ng genetic engineering or inhenyeriya ng gene. Napilit nila ang bacteria, yeast, at maging ang mga uod na gumagawa ng seda, silkworms, na mag-produce ng protina na matatagpuan sa sapot ng gagamba. Mula sa protinang ito, hinahabi nila ang mga hibla na may halos parehong katangian ng natural na sapot. Ang potensyal ng material na ito ay napakalawak, mula sa magagaan at sobrang tatag na body armor at mga tahi para sa operasyon na natutunaw sa katawan hanggang sa mga kable para sa tulay at mga damit pang sports ng bagong henerasyon. Ito ang perpektong halimbawa kung paano ang biomimicry o ang paggaya at pag-aaral sa kalikasan ay nagdudulot ng malalaking tagumpay sa teknolohiya. Isipin ninyo ang isang material na kayang gumalaw ng mag-isa, na umaatras at umaabante, tulad ng isang buhay na kalamnan. Iyan ang tinatawag na electroactive polymers or EAPs. Ang mga matatalinong materyales na ito ay nagbabago ng kanilang hugis at sukat kapag naapektuhan ng electric field. Alisin mo ang kuryente at babalik sila sa dati nilang anyo. Sa madaling salita, ito na ang artificial muscles o artificial na kalamnan. Pero ang kaibahan, napakatahimik nilang gumana at mas magaling pa sa totoong kalamnan ng tao o hayop. Ang paggamit nito ay tiyak na magpapabago sa mundo ng robotics dahil magagawa na nating lumikha ng mga robot na malambot, flexible at mas mukhang buhay. Sa larangan naman ng medisina, maaari silang gamitin para makabuo ng mga aktibong prosthetics o kaya ay mga kagamitan na tumutulong sa isang mahinang puso. Bukod pa dyan, pwede itong gawing tactile displays, mga screen, kung saan mararamdaman mo ang relief o ang umbok ng larawan o maging damit na kayang magbago ng hugis at kapal. Imahe, isang malambot na robot na kahawig ng pugita ang gumagalaw ng mga galamay na gawa sa electroactive polymers. Ang ideya ng programmable matter o tinatawag na claytronics ay tila ang pinakafantastikong konsepto sa lahat. Isipin mo ang isang substansya na gawa sa milyon-milyong mikroskopikong robot na tinatawag na katoms. Ang bawat robot na ito ay kayang gumalaw, kumonekta sa katabi,
at makipagpalitan ng enerhiya. Sama-sama, bumubuo sila ng isang pinag-isang grupo na kayang kumuha ng kahit anong hugis sa pamamagitan lang ng utos, parang isang pulutong ng bubuyog. Kailangan mo ba ng liyabe? Magpapadala lang ng utos ang iyong smartphone at ang kaunting smart dust na ito sa lamesa ay mabilis na magiging kagamitan. Pagkatapos gamitin, ang liyabe ay muling babalik sa pagiging isang walang hugis na masa. Ito na ang pinakamataas na antas ng pagpapasadya o customization at pagiging universal. Siyempre, malayo pa tayo bago ito maging katotohanan, pero mayroon ng mga prototype na kasinlaki ng milimetro. Sa hinaharap, tuluyan itong mababago ang pagmamanupaktura, disenyo, at kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa pisikal na mundo. Visual, isang animasyon kung saan mabilis na nagiging tasa ang ulap ng maliliit, bilog na robot, at pagkatapos ay nagiging telepono bago muling maghiwa-hiwalay. Naaalala niyo pa ba ang graphene? Ngayon, mas lumayo pa ang mga siyentista. Gumawa sila ng katulad nito gamit naman ang lata, tin, at ito ang tinatawag na stannin or stannin. Ayon sa teorya, ang material na ito ay isang topological insulator. Ibig sabihin, nagkokondak lang ito ng kuryente sa ibabaw o sa mga gilid nito, habang ang loob naman ay nananatiling insulator. At ang pinakamahalaga, kaya niyang gawin ito ng may 100% or 100% bisa or efficiency. Walang nasasayang na enerhiya. At ang pinakanakakagulat, magagawa niya ito kahit sa normal na temperatura. Lahat ng kasalukuyang superconductors ay kailangan pang palamigin sa napakababang temperatura na talagang magastos at komplikado. Kung mapapatunayan ang kakayahan ng stannin sa aktual na paggamit, magdudulot ito ng revolusyon sa larangan ng enerhiya at electronics. Magkakaroon tayo ng mga linya ng kuryente na walang energy loss. Sobrang epektibong mga computer na halos hindi umiinit at mga bagong klase ng quantum devices. Isa ito sa pinakamalaking pag-asa at pinaka-promising na material sa kasalukuyan. Visual, ipinapakita ang animation ng mga elektron na walang sagabal na dumadaan sa gilid ng stannin. Tapos, isang futuristic na lungsod na may maliwanag at super efficient na mga power line. Nasubukan mo na bang makita ang tunay na itim? Hindi lang basta dark gray, kundi yung itim na itim talaga. Parang void or butas sa kalawakan. Tingnan mo ang Vanta Black. Hindi ito pintura. Isa itong material na gawa sa vertically oriented carbon nanotubes. Kayang-kaya nitong i-absorb ang halos lahat ng liwanag na tumatama dito, eksaktong 99.965%. Kapag tumama ang liwanag sa surface na ito, nawawala ito sa gubat ng nanotubes at halos wala nang bumabalik na reflection. Dahil dito, hindi maproseso ng utak natin ang hugis at kurbada ng bagay na nababalutan ng Vanta Black. Kaya, nagmumukha itong isang patag na two-dimensional na butas sa realidad. Ang epektong ito ay sadyang nakakabighani at sa ilang banda, medyo nakakatakot. Ang praktikal nitong gamit ay kasama ang calibration ng mga teleskopyo, paggawa ng mas epektibong solar panels, at syempre, sa teknolohiyang pang-militar para sa camouflage or pagkukubli. Isipin mo, kapag tinakpan mo ang isang three-dimensional na bagay, tulad ng isang maskara, at inikot ito, hindi mo makikita ang anumang detalye o kurbada. Mananatili lang itong mukhang isang patag at maitim na blot. Matagal nang itinuturing ang diamante na pamantayan ng katigasan. Pero may nakahanap na ng lalaban dito. Kilalanin ang amorphous silicon carbide. Nilikha ito ng mga siyentista sa pamamagitan ng paglalagay sa maliliit na bolang carbon o tinatawag na fullerenes sa ilalim ng matinding presyon
at napakataas na temperatura. Ang resulta, isang material na hindi lang mas matigas kaysa diamante, kundi mas matibay din. Ibig sabihin, mas mahirap itong sirain. Kahit na matigas ang pangkaraniwang diamante, madali naman itong mabasag. Ang amorphous silicon carbide ay walang ganitong kapintasan. Bagamat sa ngayon ay kaunting-kaunti pa lang ang nagagawa nito, kahanga-hanga ang posibleng gamit nito sa hinaharap. Pwede itong maging drill at pamutol na hindi kailanman mapupurol, sobrang tibay na coating para sa mga makina, electronics, at maging baluti or armor na kayang humarap sa napakalaking puwersa. Mukhang magkakaroon na ng bagong hari ang mundo ng katigasan. Isipin mo, isang talim na gawa sa bagong material na ito, madaling hihiwa sa isang diamante. Tapos, ang diamante, basag sa isang hampas, samantalang ang talim, buong buo at walang galos. Sanay tayo na matigas at babasagin ang electronics. Pero binabago ito ng flexible electronics. Imbis na matitigas na silicon boards, nilalagay ang mga circuit sa flexible na base tulad ng plastic or tela. Nagbubukas ito ng pinto para sa mga bagong gadget. Isipin mo ang smartphone na pwedeng igulong at isilid sa bulsa. O kaya isang malaking display na parang wallpaper lang na pwedeng iladlad. Pero ang pinaka-interesante, ito ay ang pagsasanib nito sa katawan ng tao. Mga electronic tattoo na tumutunton sa vital signs, mga smart contact lens na naglalabas ng impormasyon sa ating retina, or damit na may built-in na sensor at display. Mas lumalabo ang hangganan sa pagitan ng tao at makina at malaking papel ang ginagampanan ng flexible electronics dito. Visual, isang tao ang naglaladlad ng tablet na sing-flexi ng pahayagan. Sunod, close-up ng nagniningning na electronic tattoo sa kamay na nagpapakita ng pulso. Kung akala mo ang aerogel na ang pinakamagaan na materyales, nagkakamali ka. Heto na, kilalanin natin ang aerographite. Ito ay isang synthetic foam na binubuo ng mga nakakabit na tubo ng carbon. Ito ay ilang beses na mas magaan kaysa sa aerogel at isa sa pinakagaan na materyales na naimbento sa kasaysayan. Sobrang gaan nito, halos hindi ito bumabagsak sa hangin. Pero sa kabila ng pagiging magaan, ang aerographite ay matibay, elastic, at hindi tulad ng maraming aerogel, mahusay itong nagkokondak ng kuryente. Dahil sa mga katangiang ito, perpekto itong gamitin sa paggawa ng mas magaan at mas matibay na mga baterya. Halimbawa, ang mga electrode na gawa sa aerographite ay maaaring magpabawas ng malaki sa bigat ng mga baterya para sa mga electric vehicle at mga smartphone. Maaari rin itong gamitin bilang parang espongha or sponge para sa mga oil spill. Kaya nitong sumipsip ng mga produkto ng langis, pero hindi nito sinasalo ang tubig. Tingnan nyo, isang maliit na piraso ng itim na aerographite ang nakapatong sa isang dandelion or blowball, pero hindi man lang ito nalukot. Visual transition. Pagkatapos, makikita natin ang animation ng istruktura ng baterya na gumagamit ng mga electrode na gawa sa materialis na ito. Graphene, aerogel, metamaterials, at pati na rin ang self-healing concrete. Nakita natin na ang kinabukasan ay hindi lang puro bagong gadget o mabilis na internet. Ito ang mga bagong pundasyon o mga bloke kung saan itatayo ang ating mundo. Mula sa mga materyales na kusang umaayos hanggang sa mga substansyang kayang gawing invisible ang mga bagay. Talagang walang hanggan ang mga posibilidad na inihahandog ng agham sa atin. Ang 20 materyales na ito ay tuktok pa lang ng iceberg. Babaguhin nila ang lahat, ang medisina, enerhiya, konstruksyon, at paghalugad sa kalawakan. Maaaring sa mismong oras na ito,
may nililikha ng ika-21 materyal sa isang laboratorio na siyang lulutas sa problema ng gutom or pag-init ng mundo. Napakaganda at kahanga-hanga ng panahong ating ginagalawan. Salamat sa inyo sa pagtapos ng panunood ng video na ito. Kung nagustuhan ninyo ito, tulad namin, i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa iba pang mga kahangahangang pagtuklas. At syempre, pindutin din ang notification bell. Ngayon, may tanong kami sa inyo. Sa lahat ng mga materialis na ito, alin ang pinaka nakamamangha para sa inyo? At sa tingin ninyo, alin sa mga ito ang una nating makikita sa pang-araw-araw na buhay? Isulat nyo ang inyong sagot sa comment section at pag-usapan natin iyan.